So, welcome back mga kamads, mga kaibigan, to another PBB content. And for this video, pag-uusapan natin yung latest evictee na si Shuvi at si Clarice. Ito. It seems to me na mga crowd favorites sila. Pinanonood ko yung ibang video nila. Talagang mukhang maraming natutuwa sa kanila. To the extent nung na-eliminate sila, miski yung mga, gwapo't maganda kasi. Syempre, yung love team potential lang iniisip natin dyan, hindi yung comedy, di ba? Kasi usually yung mga comedy PBB or yung mga yung hindi potential na maging love team, parang medyo wala silang future na mas deeper pockets, kung nagigets yung sinabi ko. Yun yung mapapansin ko sa PBB kasi of course matagal ko nang kino-content yung mga yan. Pag talaga may potential kang maging na love team, which is alam nyo kasi, di ba? I mean, just look at the history of this country, entertainment dito sa country. Di ba ang mga mabibenta yung mga Liza Soberano, tapos yung partner niya, James Reid, Nadine Lustre, Catherine Bernardo, and then si Daniel Padilla, di ba? Yun yung mga mabibenta eh. So of course, ang PBB, mas gusto nila yung mga ganong klaseng chemistry. Yeah. Si Shuvi kasi and Clarice, medyo sila, LGBT ba sila? I don't know eh. Or lang talaga sila. Parang, sino yun yung dati si Jason, sino yun yung Japanese, and then the other dude, sila, benta rin sila sa tao eh. Kaso, hindi sila pinalad eh. Tuloy natin to. Sige. Safe tonight. Okay. That means... Yan. So sila yung na-eliminate. Sorry, Shuvi and Clarice. Naiyak na. Parang di sila makikita sa labas eh, no? Hindi. Hindi, pero kasi syempre may bonding na sila, and yung mga audience talaga nakaka-relate doon. To the extent na, kunyari, ayan, nawala ako Ayun. Isin natin. Yan. To the extent na yung mga tao are really into them, di ba? Kunyari, ito, sabi nitong nag-comment dito, mga nawalan ng ganang manood ng PBB. Mukhang entertaining sila. Kasi nanonood ako ng clip, parang nakakatuwa naman sila talaga. Ayan, tapos si Shuvi at si Shuvi rin isa siya sa dahilan kung bakit ako nanonood everyday. Shuvi is a good person, palaban at higit sa lahat magaling mag-comfort ng mga tao. Kaso wala silang love team potential kasi. Doon nyo kasi titignan yan mga lods. Real talk yan. Pag walang love team potential ng ang mga artista, kita nyo yung mga natira, di ba? Mga love team, mga lalaki yung partner nila. Of course, sigurado mo naman, supporting sa mga movies and sa mga teledrama, makikita nyo sila sa mga comedy films. Pero etong mga to kasi, sila yung magli-lead ng mga films na yon potentially. So, doon nyo siya tignan, okay? This is coming from someone na sobrang tagal nang nanonood nitong mga ganito. Not because I want the entertainment, because I just do this. Ina-analyze ko lang kasi, alam nyo naman yan, matagal na tayo nag-PBB content. Now, of course, meron mga essays sa social media na gusto ko ring bigyan ng pansin at i-acknowledge ang kanilang mga komento rito. Kasi, correct naman, pera-pera yan talaga. Pero in what sense, okay? Ako, ang sinasabi ko sa inyo, mas gusto ng PBB is yung may love team dynamics. Bakit? Tingnan nyo na lang uli yung history. Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Alden, and then Maine Mendoza. Tapos, di ba? So, naghahanap sila nung next big thing. And mahirap hanapin yon sa panahon ngayon, di ba? So, ang gagawin nila, yung PBB is a very good proving ground sa kung sino yung best couple dyan na pwedeng bigyan ng karera in the future, di ba? It's all in the name of business, just ko. And yes, entertainment sila, and maganda yung entertaining din yung personality growth ng mga tao, pero tandaan nyo, they need to hit the ratings and they need to think of the future of these kids na pumapasok dyan. Okay, so basahin na natin to without further ado.
Alam kong hindi lahat mag-agree, pero para sa akin, Pinoy Big Brother is not just a reality show. Medyo money contest rin siya. Yes, it's all about profit. In what sense? You're saying just one sense of the one sense of the equation to Oh, yes, reality show siya in the sense na pinapakita rito ang totoo and unfiltered buhay ng mga housemates. I disagree. Filtered na agad yan. Bakit? Because of MTRCB. When you say unfiltered kasi, anything goes, di ba? Magmura sila, hindi sila ibiblip, kunyari lang may magjuntukan sila halimbawa or maglabing-labing, hindi isi-censored agad yon or magmurahan tapos magsabunutan, something na nangyayari sa totoong buhay, di ba? Na kung yung mga extremes ng buhay, hindi yun ipapakita sa inyo in its full entirety. Ibig sabihin, meron lang silang limit na pwedeng ipakita sa inyo. Whether may 24 hours may mga doon. Kaya nga nakamonitor yung mga yan, di ba? Kasi nga may publishing aspect kasi sila kasi nasa television sila. They need to comply with MTRCB. So, doon pa lang sa idea na yon, filtered na agad sila. Boom, di ba? Ganun talaga. Ano yan, hindi naman yan miski dito sa YouTube, filtered kami, bawal kami masyadong magmure. Meron pwede, pa dalawa-dalawa, pa tatlo-tatlo, pero pagka medyo hindi na okay, ma-demonetize ka. So, you have to police your own self. So, kami din dito, filtered kami in a way. Lalo naman sila, mas mataas yung filtration nila. Okay, you get to see their personalities, their struggles, their growth, and yung totoo, walang script, walang edit. Okay? Pero let's be honest, it's not a pure reality show. Okay? What do you mean by reality show? Yung reality show na anything goes, it's not. Unfortunately, it's not, 'di ba? Laging may partner diyan. Ba't kaya ganun? 'Di ba? Ngayon ka lang kayo magkakakita-kita, partner agad. Of course not. It's deeper than that. Think about it. Bakit laging may partner sa PBB? Because kung yung partnership nyo ay papatok sa audience, after nyong lumabas dyan, may teleserye, kasali na kayo sa teleserye as kayo yung partner. Tapos kung pumatok yung partner nyo, magmo-movies kayo, di ba? Ganun eh. Ganun yung kalakaran dyan eh. Obvious naman siguro yun. Ang dami nang nagkaroon ng partner dyan, di ba? Tapos kung hindi ka okay dun sa partner mo, ililipat ka sa iba. Kasi nga babenta ang love teams dito sa Pilipinas eh. You cannot break that, pag nakakuha sila ng tamang timpla, they are printing money. Di ba? It's all about, it's all about profit end of the day. Kasi end of the day, votation pa rin yan. Yan, isang aspeto lang yan, yung text votes na yan. Pero you are correct in saying that para basihan kung sinong magiging big winner. Correct. Yung votation na yan, paano kung mga malala, di ba? Yung last season, meron sobrang sikat talaga. Pinasok dyan. Di ba? Yung votation, talagang kamada niya na agad. And to vote, you need money. Well, correct. But of course, if the person is very very popular, kahit maraming pera yung kabila, lugi pa rin sa dami ng boboto diyan, 'di ba? Bumoto isang tao 10, may sabihin nating 7 million fans 'yon, di 70 million votes na 'yon. How can you beat that? 'Di ba? Bobomba ka ng 70 million for that? Of course not. So, kahit gaano ka kapatotoo, kahit gaano ka kabuti or ka-relatable, kung kulang ka sa suporta, lalo na sa monetary support, chances are ay hindi ka mananalo. I think it's a mix of both dapat. But popularity trumps everything. Do you agree with me dun sa ganon? If someone is really, really, really popular, money is not a thing sa kanya. Kasi yung system, yung PBB will help them succeed kasi popular sila eh. So they would give them everything na kailangan to succeed. I think kasi nga of course mas okay 'yun kasi yun yung pinanonood ng tao eh. So yun yung ibibigay mo. Doon iikot yung show, okay? It's no longer just about who stayed real or who grew the most inside the house. It never was in the beginning. Isipin nyo, yung PBB na yan, it's a glorified talent show.
Hindi siya reality show. It's a glorified talent show na tinitingnan nila kung sino yung potential na maging artista in the future. Yes, there are big winners na pumapatok sa audience, pero ang long-term goal niyan is to find the next artista. The next artista na papatok sa masa. I said it. Okay. Do I need to point out the obvious kung sino yung mga yan? Come on, you can do your own research. It's not about how strong and well-funded your supporter are outside. In short, minsan parang hindi laban sa housemate, laban sa pera ng mga fans. Correct. Totoo yan. Hindi lang yon. Pera sa advertisers. Huwag mong kakalimutan yung advertisers. The more fans na tumututok dyan, the better the advertisers like it. Ganon talaga eh. Sad pero totoo. End of the day, it's not just about yung personal growth ng tao. It's about, say it with me, profits. Profits talaga yan. Whether you like it or not, yun talaga ang realidad ng mga ganitong show. Kailangan nilang kumita eh. Anong gusto mong gawin? Hindi sila kumita, di ba? Anyway, do you agree or disagree with me? Nasa sa inyo ang huling say. Yun lang naman yung sa akin for today. Nico David out. Yagay mga lods.